So yun nga po, ang ating pong tema ay pag-usapan natin mga aral na magbibigay ng liwanag. So ano nga ba itong mga aral na magbibigay ng liwanag? Yan po ang ating pong pag-aaralan sa loob po ng 10 gabi sa ating pong pag-aaral. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay may title na Ang Tunay na Kaligayahan. So, paano po natin makakamit ang tunay na kaligayahan? O talagang masaya na tayo sa ating buhay ngayon? Masaya na po ba tayo sa ating kinalalagyan ngayon? Paano po natin ito makakamit? Yung tinatawag natin tunay na kaligayahan. Meron tayong konting exercise ngayon. Okay, so titingin po tayo sa screen at maglalagay po ako ng picture dyan. Pagkatapos, titingnan nyo kung ano ang inyo makikita. Sa isip nyo lang. Huwag na kayo magsasalita. Okay, sa isip ninyo. Yan. Ano ang inyong nakita? So, konting exercise lang. Ayan. So, alisin ko na sa screen. Kung ang inyong unang nakita ay yung palaka, ang ibig sabihin niyan, possible na ang inyo daw pong character ay straight forward. Ibig sabihin kayo ay straight na tao. Diretso kayo magsalita, wala kayong pakialam kung may masasaktan kayo. Basta gusto niyo sabihin ang gusto niyo. Kung ang nakita ninyo ay palaka, kayo straight na tao, straight kayo magsalita. Kung ang nakita niyo naman ay yung ayan, yung kabayo, kung yan ang na-picture ninyo, ano? Ang ibig sabihin daw nun, ay kayo ay analytical-minded. Ibig sabihin po, kapag nakita nyo, na-picture nyo agad ay yung kabayo at hindi naman yung palaka, yun ang nakita nyo. Kayo naman ay isang tao na nag-iisip ng mas malalim na bagay. So kayo daw yung klase ng tao na kung saan hindi basta-basta nagdidesisyon, kundi nagkakamali din naman, pero pagkatapos na magkamali, yung mga hakbang, yung mga susunod yung hakbang ay inyong pinag-iisipan. Okay, so yan. So, konti mga yan ang ating maiksing exercise o personality test. Ayan. So, kung palaka, kayo po ay straight na tao. Ano po? Pero kung nakita ninyo ay yung kabayo sa ayon sa mga psychologists, ay kayo daw po ay analytic person. Na-analyze nyo ang mga bagay-bagay, bago kayo kumilos ay pinag-iisipan ninyo. Okay, so ngayong gabi, sa ating pong patuloy na pag-aaral, ang ating daw pong buhay ay punong-puno na tinatawag na pagpili. Punong-puno daw po ng pagpili ang ating pong buhay. At sangayon po sa pag-aaral, ang bawat tao ay pumipili o nagkakaroon ng decision everyday na umaabot ng 35,000 choices everyday. So napakarami pa ng mga pagpili ang ginagawa natin araw-araw. Talaga pong napakarami. At sangayon po sa pag-aaral, sa pagkain pa lang. Pagpili pa lang ng ating kakainin sa umaga hanggang hapon ay umaabot na ang ating mga desisyon, yung ating pong mga choice, pagpili ng 226.7. So napakarami na agad pagpili doon pa lang sa tinatawag nating pagkain. Kasi pagising mo sa umaga, isipin mo, ano kaya ang aking lulutuin? Okay, magsasahin kaya agad ako, o kaya sa aking pagluluto ng kanin, sasabay ko na kaya ang ulam. Ano kaya ang aking iuulam? Pagkatapos, gano'n, sa pagpili pa lang ng pagkain, 226 na ang ating ginagawa, ang ating pagdedesisyon. Gano'n na agad karami ang ating pong nagagawang desisyon sa pagkain pa lang. Kahit kanina, pag-isip pa lang natin sa umaga, marami na tayong ginawang desisyon. Pag-isip natin, ano ba ang nag-iisip na agad tayo, nagdidesisyon na agad tayo. Ano ba, magluluto muna, o kaya iinom ng tubig, o kaya naman ay maliligo na. Pagkatapos maligo, ano kaya ang aking isusuot? Magmamaong kaya ako, magsasapatos kaya ako. Marami lang mga desisyon. Pagkagising pa lang sa umaga, at kahit yung isusuot na damit pa lang, alin kaya dito ang aking isusuot ngayon? So marami na tayong desisyon doon. Doon pa lamang sa pagkagising natin sa umaga. So marami na tayong ginagawang desisyon at ang sabi niya ay 226.7. Doon pa lang sa pagkain. Pero overall, sa isang araw, nakakapag-desisyon po tayo ng 35,000 desisyon. Kagaya pa lamang kahit sa tinatawag natin desisyon sa pagpunta sa imbitasyon na inyong natanggap. Ano po? So may desisyon agad tayo, pupunta kaya ako doon or hindi? Ano kaya ang aking uunahin? Parang marami pa akong gagawin. So meron agad mga desisyon tayong ginagawa at yan nga po 35,000. Alam po ba natin na sa ating pong
pong mga desisyon, kinakailangan na ito po, minamahal ko po mga kaibigan, ay isipin natin mabuti. Kasi pag nag-desisyon tayo at mali yung ating desisyon, meron po itong kalakip na tinatawag nating resulta. Hindi sa panahon yaon, kundi sa mga darating na panahon. So, meron laging resulta ang ating po mga desisyon, kaya dapat daw po maging wise tayo sa ating pong mga desisyon. Ngayon, sa pagpapalaki ng ating pong mga anak, ang sabi po ng mga psychologists ay dapat matalino rin ang ating pong pagdidesisyon sa pagpapalaki sa kanila. Na kailangan maintindihan natin yung tinatawag na process kung paano nadidevelop yung kanilang karakter. Okay, so pag-usapan po natin ngayong gabi, paano ba nadidevelop ang karakter ng isang bata? Kailan? Anong edad nadidevelop ang karakter ng isang bata para maturuan natin ng mas tama? So sa mga magulang, sa mga, ito po ay mahalaga, sa mga lola na, mahalaga din po ito kasi ginagay niyo rin po ang inyong mga apo. Sa mga mag-aasawa pa lang, o kaya ay magkakaroon pa lang ng anak, ay napakahalaga rin po nito para maintindihan natin kung ano po ang dapat po natin gawin. So ang tawag po ng psychologist dito ay emotional programming. Ito daw po mga kaibigan, emotional programming ay kung kailan daw po nadidevelop ang karakter ng isang bata. Anong edad kaya nadidevelop ang edad ng isang bata? So pag sinabi natin nadidevelop na kasanayan, ano po, nagiging kasanayan, nagiging karakter na niya sa kabuuan. Pag pinag-usapan po natin yung nakasanayan, naalala ko yung aking mother. Merong problema sa bahay kasi yung pusa, maalaga namin, laging nadumi sa loob ng bahay. Lagi pong nadumi. So namumroblema kasi kahit anong palo, wala akong magawa. Talagang si Kuya Jerry may tinulong sa akin pag ganyan. Naglagay daw ng paminta. Tinuro sa akin ng nakaraan. Pero yung mother ko, hindi pa niya alam yun. Ako, kay Kuya ko lang natutunan yun. Kasi inaamoy daw pala yung pinabalikan daw pala yun ng pusa. At doon talaga yun, doon kung saan niya nasimulan. Ako hindi man doon, malapit lang doon, paulit-ulit lang. So yung mother ko, ng problema ay may napabisitang kapitbahay. Ang kapitbahay namin malayo, pero kapitbahay na rin yun sa aming lugar. Ang gawin daw nung sa pusa, pag dumumi, ano daw pong gagawin? Anong ginagawa nyo? Okay, imumod-mod. Doon sa kanyang dumi at itatapon. Ayan. So yung pusa, isang araw, pinagmamasdan ko yung aking mother, dumumi yung pusa. Ang ginawa ng aking mother, sinunod niya yung payo ng aming kapitbahay. So, binudbud niya yung ulo, pagkatapos inihagi sa bintana. Ganun ang ginagawa. Kinabukasan, ganun ang ginawa ng pusa. Dumumi ulit doon. Ang ginawa ng aking nanay, ni mama, inulit yung kanyang ulo at tinapon sa bintana. Hanggang 1 linggong gano'n ang nangyayari. Ako po, kung hindi masunod-sunod na araw, basta dumumi po yung pusa, ay gano'n ang ginagawa ng aking mother. Galit na galit doon sa pusa. Isang araw pagkatapos ng ilang linggo, pinagmamasdan ko, wala si mama. Dumumi yung pusa. Dumumi. Pag dumi ng pusa, pinugpod yung ulo, tumalo sa bintana, nasanay na. Nasanay na sa ginagawa ng aking nanay. Ano po? So mga kapatid, pag tayo po ay nasanay sa isang bagay na kung saan paulit-ulit natin ginagawa, yun yung tinatawag natin nagiging karakter natin. Nagiging form ng ating pong karakter. Okay, so kailan po ba nadidevelop ang karakter ng isang bata? So sabi ng mga psychologists, between birth and 5 years of age. So mula sa pagkapanganak hanggang sa siya ay mag-5 taong gulang, nakaka-receive na po siya ng 50% emotional programming. Ibig sabihin, nadidevelop na po sa kanya yung tinatawag nating karakter. 50% ng karakter ay nadidevelop sa bata pagkapanganak hanggang mag-5 taong gulang. So yung 5 taong gulang sa palagay nyo, may buwang na? Iba wala pang masyado, pero nakakapagsalita na yan, may isip na yan. Pero yung pala, kahit hindi po yan nag-iimik, kahit hindi po yan nagsasalita ng marami, may na-develop na karakter sa kanya. So kapag ang isang bata daw po, parang kagaya po ng tinatawag natin blank tape. Ano po, yung blank tape, ano po ba nangyayari sa blank tape pag pinush yung start button?
Okay, nare-record lahat ng kaniyang naririnig. So ang bata po, pag nasa loob yan ng bahay, kahit yan ay wala pang muwang, kahit yan ay hindi ko nagsasalita, parang walang isip, pag kayo ay nag-away sa inyong bahay at kayo nagmumurahan, natatatak yan sa bata. Ano po? Kaya pag kayo ay murahan ng murahan sa loob ng tahanan, huwag niyong aasahan na inyong anak ay lalaki na hindi nagmumura. So, dahil yung kaniya pong emotional programming na po program sa kaniyang utak, yung kaniyang karakter at kapag ka dumating sa tamang edad, yung po mga kapatid at mga kaibigan ay lumalabas. So, pagdating po ng between 5 years old, okay, so 5 years of age hanggang 8 years old, ay makaka-receive po siya ng another 30% na emotional programming. So, ibig sabihin po mga kaibigan, kapag dumating na po sa 8 taong gulang ang isang bata, nakaka-receive siya ng another 30%. So, saan po nag-develop yung kaniyang karakter na yan? Yan po kasi kapag na 6 years old, daycare natin din. Ano po ang nanuwa? Okay, grade 1 na 6 years old. Okay, grade 1. So, hanggang sa siya po ay mag-8 years old, ay ano po, saan ang kanyang community? Okay, bahay at school. Kaya kapag kang isang bata po, mga kaibigan, ay pinag-aral natin sa isang paaralan. Pagkatapos ang kanyang mga kabarkada, mga kaibigan, ay mura ng mura, nadidevelop po ito sa bata. Kaya po mga kapatid, lahat ng kaniyang nakikita sa tahanan, ganyan rin sa community, sa paaralan, yun po ang nagiging dahilan para ma-develop yung karagdagang 30% ng kaniyang karakter. So, ibig sabihin, kung sa loob ng bahay, nakikita si nanay na nagsusugal, nakikita si nanay nag-iinom, nakikita si tatay, naninigarilyo, nag-iinom, huwag niyo pong asahan na inyong anak paglaki, hindi mag-iinom. Huwag niyo pong aasahan na gano'n. Bakit? Nakikita sa inyo na kayo nagmumura, tapos iniisip niyo, hindi magmumura ang inyong anak. Nakikita sa inyo na kayo ay nag-iinom, tapos i-expect niyo, pag laki ng inyong anak, hindi siya mag-iinom. Saan nanggaling yung idea na yon? So kung kayo ay nag-iinom, nagsusugad, naninigarilyo, at pinapakita niyo sa inyong anak, huwag kayong mag-expect na yung inyong anak pag laki, walang bisyo. Kalimitan, hindi ko lahat, hindi ko nila lahat. Pero kalimitan, ayon sa mga psychologists, kung ano yung kanila nakita sa loob ng tahanan, sa community, ayun po ay nagiging tama sa kanila at yun ay kaniyang nagiging karakter. Pag sinabi natin karakter, pag naging karakter natin ng isang bagay, sa atin, tama yun, kahit mali sa iba. Yung pong ibig sabihin ng karakter, kung siya ay naninigarilyo, para sa kanya, tama yung kasi ng kanyang nakabulatan, para sa kanya tama yun, kahit sa ibang tao ay alam niya na yun ay mali. Pero sa kanya, marami siyang compromises na naiisip para mapatunayan na tama yung kaniyang ginagawa. Kasi yun na po yung kaniyang naging karakter. It means, by the age of 8, 80% na po yung kaniyang karakter o na-develop na yung kaniyang karakter. Between the age of 8 hanggang 18 years old, nakaka-receive po siya ng another 15% emotional programming. So pagdating ng 18 years old, ayan na. Yan na po yan lalabas, minamahal ko po mga kaibigan. Talaga, makikita nyo kung nagmumura ng inyong anak, ando na yun. Makikita nyo kung nag-iinom na ng inyong anak, ando na yun. Makikita nyo kung pasaway na sa magulang ng inyong anak, nando na yun. Kasi yung pagpapalaki, yung pagpili natin sa pagpapalaki, ay mali ang atin pong napili. Okay, so kaya po kami mga Seventh-day Adventists, talagang kalimitan at pinupromote namin, tinitiyak namin na ang aming pong mga anak o mga anak ng aming pong mga kapatiran ay makakapag-aral sa isang Kristiyanong paaralan. Yung tinuturo ang ating Panginoong Hesus habang sila'y bata pa. Tinuturo ang mga bata na hindi magmura, tinuturo ang mga bata na lumaki na may pananampalataya. Kaya mahalaga yung community at higit na mahalaga ang loob ng tahanan at ang pagiging mabuting halimbawa ng magulang. So by the pagkatapos ng 18 years old, nung kayo mag-18 years old, nung ako'y mag-18 years old, 95% done. Tapos nang ma-develop yung ating karakter. Yun na tayo. Kung tayo nagmumura, mahirap na yung alisin. Kung tayo ay lumaki sa ganitong kasanayan, mahirap na yun po yung alisin mga kapatid. Dahil yun po yung ating nakalakihan. At ang sabi doon, 90% na. Meron na lamang tayong natitira sa ating buhay na 5% hanggang ngayon na pwede po natin gamitin sa ayon sa mga psychologists.
pwede po natin gamitin at kapag ginamit po natin ang 5% na ito, ay ang sabi po dito, pwede pang mabago ang karakter ng isang tao. Compare naman doon sa 95%, masyadong mataas ang porsyento. Ang pwede lang palang magamit ng Diyos para mabago ang isang tao ay alin po? Kung pahihintulutan ng isang tao na yung 5% na yung natitira ay ipagamit, ipasakot sa Panginoon, doon pa lamang pwedeng magbago ang isang tao. Dahil hindi natin kayang baguhin ang isang tao dahil doon na siya lumaki. Tama po? Mahirap talaga baguhin ang isang tao na kung saan yun ang kaniyang kinalakihan, kinagawian, maliban na magamit nga po yung tinatawag natin 5%. So ang buhay natin talaga ay full of choices. Kaya pumili po tayo, choose carefully. Pumili po tayo ng mabuti. Yan po ang sabi ni Linda Guzman. Piliin po natin ang palaging masaya. Dapat ang isang goal natin sa ating buhay, mga kapatid at mga kaibigan, ay palaging maging masaya. Yan talaga ang goal natin. Ano man ang gusto nating mangyari, maabot. Ano man ang gusto nating mabili. Isa lang ang layunin yan. Ano pa layunin? Ang tayo maging masaya. Bakit natin gusto mag-asawa noon? Dahil nanunungkot na tayo mag-isa. Kaya naghanap tayo ng asawa para maging masaya. Yun pala ay hindi naman talagang totally sobrang saya. Ano po? Lalo na, depende pa rin sa ating pangasawa. Okay, noon gusto natin magkaroon ng sasakyan para maging masaya. Bakit natin gusto magkaroon, makapagpatayo ng malaking bahay? Para masaya ang ating buhay. Bakit gusto natin na tayo makapagtapos? Bakit gusto natin magkaroon ng maraming pera? Kasi ang goal talaga natin ay maging masaya. Ano man ang layunin natin, ano man ang gusto natin maabot, isa lang ang pupuntahan niyan. Gusto natin maging masaya. Yun lang. At tayo po mga tao, iba't iba talaga yung pinanggagalingan ng ating kasiyahan. Merong iba na ang hirap pasayahin. May iba naman na ang babaw ng kaligayahan. May mga ganong tao, no? May mga tao na pagka na pag may apo, masaya sila, no? Yan. Yung mga nabigyan ng apo, masaya yan. Kahit hindi naman naiintindihan ng bata, ay kinakausap. Pasin nyo, kapag ang mga lola ay nabigyan ng apo ng kanila pong mga anak, ay masayang-masaya sila. Parang nababalik kasi kinakausap yung bata kahit hindi naman naiintindihan. Ganyan yung kanilang kasiyahan. Pero sa mga magulang, huwag kayong matutuwa sa apo ng kapitbahay. Ano po, baka makita ng inyong anak. Kaya sabihin si nanay, tuwang-tuwa doon sa apo ng aming kapitbahay. Bigyan ko kaya ito ng apo. So, huwag, ano po, huwag basta-basta magiging masaya sa apo ng kapitbahay. Okay, so tunay yung apo, doon kayo maging masaya. May iba naman na kapag ang kanilang anak ay talented, masaya sila. Yan, pagka-talented ang kanilang mga anak. Siguro yung magulang dito, tanggap proud. Masaya siguro. Nanonood na lang ng mga mapapanood na katatawanan, magagandang eksena. Yung iba, sa YouTube, marami ng prank. So, yun ang kanilang pinapanood. Yun ang kanilang ginagawang libangan. Okay, so ito, hindi ko na-update, pero panoorin pa rin ito. So, yung iba nanonood ng ganyan, kapag nalulungkot sila.
kasiyahan. Yung iba naman, ang kanilang kasiyahan ay sa ganito daw. Sa ganyan daw sila masaya. Yan naman ang kanilang kaparaanan para sila yung maging masaya. Pero iba mas malala. Dito daw sila masaya. Ano po sa mga ganitong gawain. Dito siya sabi tama yan. Kaya pakita ko lang yung iba't ibang kasiyahan ng mga tao. Yung iba nagtatambay sa TikTok at sa Facebook, lalo na sa mga kabataan, yan ang tambayan para maging masaya. Tatambay sa TikTok, manunod ng kung ano, may mabubudol na mga ka-order na. Okay, so yun ang nangyayari. Pagkatapos yung iba sa Facebook naman, yan, doon ang tambayan nila. Mag-share ng kung ano, para may isa siguro yung kalungkutan. Yan, ang iniisip nila, kapag sila ay nakapag-share, ay matutuwa na yung ibang tao. Okay, at naibsan yung kanilang kalungkutan, yung kanilang iniisip. Yan ang kanilang tambayan na po. Pero alam niyo po ba, na kahit anong gawin ng tao, kahit yan ay mag-inom, kahit yan ay mag-drugs, kahit yan ay talentado yung anak, kahit yan ay nanonood lagi ng mga masasayang panoorin, ang tao ay nararanasan pa rin ang kalungkutan. Talagang lamang sa ating buhay yung tinatawag nating kalungkutan. Nalulungkot at nalulungkot pa rin tayo. Ano man ang gawin ng tao ay talagang nararanasan pa rin niya yung tinatawag na kalungkutan. Okay, so ano ang hinahanap ng tao? Okay, ang top 1 natin na hinahanap ng tao ay maging masaya. Yan po ang ating top 1 sa ating pag-aaral ngayong gabi. Kasiyahan. Yan talaga yung hinahanap ng tao. Sabi ng isang manulat, may mga tao na kung saan ay gumagawa ng masama, hindi dahil gusto nila yung masama. Hindi dahil talagang gusto nila gumawa ng masama, kundi iniisip nila na sa kanilang paglaban sa Panginoon o sa paggawa ng masama, ay doon sila makakasumpong ng kaligayahan. Nami-misinterpret nila yon. Hindi sila gumagawa ng masama dahil gusto nila yung masama. Hindi po ganoon. Akala nila ay masaya sila doon. Okay, so ang hinahanap ng tao, yung tinatawag na kasiyahan. Pero may maling pamamaraan na ginagawa o may maling hakbang ang tao para mag-meet niya yung tinatawag nating kasiyahan. Ang iba, hinahanap po ang kasiyahan saan? Sa pagkakaroon ng maraming pera, sa pagkakaroon ng talagang masaganang buhay. Walang masama po dyan mga kapatid mo. Walang masama sa pera. Okay, gusto natin lahat yumaman. Walang problema doon. Gusto natin magkapera. Mas problemado nga tayo pag walang pera. Pero sinasabi ko po ngayong gabi, huwag natin gawin na yan ang dahilan para tayo ay maging masaya. Mahalaga yan. Kailangan natin yan. Gusto natin lahat yumaman. Gusto natin lahat magkapera. Hanggat maaari, debt-free tayo. Ibig sabihin, hanggat maaari, wala tayong utang. Gusto natin yan. Ano po? Na mabibili natin yung gusto natin. Wala pong masama dyan. Ang pinag-usapan ko natin dito, maling pamamaraan kung iisipin natin na sa pera o ang perang dahilan para tayo ay maging masaya. Ibigyan ko po kayo ng halimbawa. Isang milyonaryo, si Jonathan Ray. Ang sabi dito, 35 years old. Ayan, British millionaire. Millionaire po ito. However, noong 2009, kinuha niya ang kanyang shotgun at binarin ang kaniyang sarili. So isang milyonaryo, kung talagang masaya ang pagiging mayaman, milyonaryo ito. Pero bakit nagpakamatay? Isa pa, ang lalaki pong ito, isa po siyang napakayaman na British din, 50 years old. Ang ginawa niya, kahit na napakayaman niya, ay isang araw, pinatay niya yung kanyang asawa, pinatay niya yung kanyang anak, at bandang huli, pinatay niya rin yung kaniyang sarili. Mga mayayamang tao ito, mga kilalang tao ito na naging successful sa buhay. Pero kung talagang ang kayamanan, ang paraan para tayo maging masaya, bakit sila ay nagpapakamatay? Ito po, mga milyonaryo ito, mga successful na ito, mga millionaire ito, pero mga taong nagpakamatay. Napakarami po nila kung titingnan po natin sa internet. Kung ang pagiging mayaman ang siyang paraan para tayo maging masaya. Pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi, bakit sila nagpapakamatay? Ibig sabihin, meron pong kaunting problema. Merong hindi naiintindihan ng tao. Pakinggan natin ang isang payo mula sa isang milyonaryo. Sigurado kilala niyo po ito. Ikaw ba ay madalas mag-alala tungkol sa iyong pera? Alam mo, kung ikaw nag-aalala, hindi ka nilita. Ganun din po kung nag-umpisa. Ay nung walang-wala pa ako, parating inaalala ko, paano ko wala pa ko ng pera. Napakahirap kasi pag wala ka ng pera. Kaya nga ako po yung pursingin, nung 12 anos po ako, at nakamit ko ang pangarap ko nung makaipalitit at sinama ako kung anong nilin ko. Pero nung sinama ako kung anong nilin ko, ito na-realize ko. Ito yun naman. Ano naman problema ko na yung ka na paano malaki lang? Ang problema ko, natatakot naman ako, paano kung makulit ng pera ko? Diba?
Nung nagpatuloy-tuloy ko, na-realize ko, ito yung na-realize ko, nung wala akong pera, di ba? Takot ako, nag-aalala ako. Nung nagkapera ako, takot pa rin ako, nag-aalala ako. Nung wala akong pera, nag-aalala ako, baka maubos ang aking pera, maging mahirap ako. Eh, nung ako ay nagkapera, natatakot ako, baka maubos ang pinagsipunan ko at magsara ang aking negosyo. Grabe, no? Laki yung problema ko. Nung walang pera, takot ako, nag-aalala ako ng pera, takot pa rin, nag-aalala ako. Ito ang nag-discover ko. Ang pera pala ay hindi naging sagot sa aking suliranin na problema at takot. Bakit po? Para masolusyonan ang isang problema, you got to deal the problem with the truth, not with the truth. Ang kawalan ng pera, pagkaroon ng pera ay tutas. Ang ugat ng problema ko ay takot at pag-alala. Nung nag-discover ko yan, may nagturo po sa akin. The reason why you are living in fear and worry because you put your faith in money. Why don't you put your faith in God who gives you the money? Nung ako'y naliwanagan, ay, oo nga pala. Kasi alam ko, ang Diyos ng buhay, hindi ako iiwanan, hindi ako papabayaan. May pera man ako wala, He will provide. Kung mawala man itong negosyo at ipon ko, He will still provide for me because God is a good God. So ikaw mga friends, ikaw ba nag-aalala pag wala kang pera? Ikaw ba ay nag-aalala pag meron ka rin pera? Ikaw ba nag-aalala kung ikaw walang trabaho? Ikaw ba nag-aalala rin kung ikaw ay magkatrabaho? Baka panahon na, lagunin mo kung anong ginawa ko. Ilipat ang tiwala sa Diyos. Okay. So, yan ano po. Testimony po yan ng isang bilyonaryo at hindi po yan Seventh-day Adventist. Ang iba naman ay sa kasikatan. Gusto nila maging sikat para siguro ay maging masaya. Pero alam niyo po, ang pagiging sikat ay hindi naman talaga nakikita natin dyan ang pagiging masaya. Kasi yung mga sikat, hirap na hirap sila kumilos. Hindi sila makikilos ng walang security. So pag lalakad sa mall, yung mga kilala ay pag-aagawan niya ng mga tao, pag-iipunan niya ng mga tao, so hindi siya makapaglakad doon sa mall. Samantalang tayo, malayang-malaya tayo, kahit maglakad tayo, walang security sa atin na susunod-sunod. Malaya tayo pumili ng kung ano, walang papansin sa atin. Ay sa kanila, lahat tinitingnan, lahat pinag-uusapan. Pagka pangit ang suot, pag-uusapan na ang pangit pumorma. Kapag ka pumunta sa cheap na restaurant, sasabihin ay, kumakain din pala yan sa mga mumurahing restaurant. So, lahat pinag-uusapan kapag ka ang tao po ay sikat. So, may mga tao na kung saan, diyan nila kinukuha yung tinatawag na para makuha yung tunay na kaligayahan. Pero marami pong sikat ang nadidepress. Marami pong mga sikat ang talagang nai-stress at tumahantong pa sa tinatawag nating pagpapakamatay. Hindi natin dyan makukuha ang tunay na kaligayahan. So ngayon, paano natin makukuha ang kaligayahan? Dito po tayo magtatapos. Ang top 1 po natin, mas ginagamit ko po yung top 1 kasi yan po ang trend na salita ngayon. Okay, so ang happiness, kaya ang pagiging masaya, kailangan talaga natin yan sa ating buhay. Kasi pag tayo malungkot, maaga tayong tatanda, maagang puputi ang ating buhok, maaga tayong mahamando kapag tayo malungkot. Kaya dapat tayo po ay maging masaya. Paano po tayo magiging masaya? Top 1 po natin, ngayong gabi bago po tayo magtapos, ay ilagay po natin ang ating pagtitiwala saan? Sa ating Panginoong Diyos at hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating kayamanan, at hindi po sa pagiging sikat po natin sa anumang bagay sa mundong ito. Ipagkatiwala natin ang ating buhay at ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Basa po natin yan sa awit 144 verse 15. Happy are the people whose God is the Lord. Ang masayang tao daw mga kapatid at mga kaibigan ni Alin, na ang Diyos nila ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pansinin natin, kahit anong bagay ang mabili natin, kahit tayo makapagpatayo ng mansion na bahay, kahit tayo magkaroon ng maraming pera, pansinin natin parang kulang pa rin. Meron pa rin tayong hinahanap. No, nasabi natin gusto natin magkaroon ng sasakyan para tayo maging masaya. Nung magkaroon tayo ng sasakyan, gusto natin dalwahin, doble ang ating sasakyan. Hindi tayo satisfy sa isang sasakyan. So, naging dalawa na. Kaya mas may gusto pa tayong bilhin pagkatapos ng mga sasakyan yun. Hindi nawawala yung tinatawag nating yung tinatawag nating kalungkutan. Hindi tayo nasasatisfy. May pagkakataon pa na kapag tayo na-stress kung simple ng ating buhay, sasabihin ng ating kaibigan, ng ating kapitbahay, pumunta kaya tayo sa SM para mawala yung iyong stress, para hindi ka ma-depress.
Bumili tayo ng bagong damit, bagong kagamitan, bagong sapatos, bagong damit, bagong bagong mabibili natin sa SM. Pero pagkatapos mabili, yes, nagigil ka ng kaunti. Pero pagbalik sa bahay, bitbit mo yung mga dalahin mo. Andun pa rin yung kalungkutan, hindi nawawala. Bakit? Hindi kasi natin inilalagak ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Pag tayo po pala mga kapatid ay may tiwala at nasa ating Panginoon, ay masasatisfy tayo sa ating pong buhay. Masasatisfy po tayo, minamahal ko po mga kaibigan. Kasi meron pong puwang sa ating puso. Alam niyo po, may puwang sa ating puso. Ito nararamdaman ko. Alam ko rin nararamdaman ninyo. May puwang sa ating puso na hindi talaga pwedeng lagyan o takpan ng kotse. Hindi pwedeng takpan ng mga material na bagay. Hindi pwedeng takpan ng mga magagandang bahay. May puwang sa ating puso na ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Yesus lamang, ang siyang dapat mailagay doon at pag ang ating Panginoong Yesus ang pumuno sa ating puso at tatakpan ito, doon pa lamang natin makakamit ang tunay na kaligayahan. So kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon dahil ang pinakamasayang tao na nakita ko sa mundo ay yung mga tao na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang nakita ko, mga masasayang tao. Kaya sabi yan, happy are the people whose God is the Lord. So kung gusto natin maging masaya, una, tiyakin po natin na totoo ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Yung talagang meron tayong tiwala sa Kanya. Hindi yung sa salita, hindi yung tiwala sa isip, kundi talagang tayo nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang top 2 po natin, at ito po ang last, ang top 2 po natin ay ano po? Ito, be healthy. Napaka-social na natin pong lecturer ngayon. Kanina, ano po? Sekretary po ng ating pong congressman ng ibang mga bayan ay inaabot pa yan, hinahanap pa. Pero sa atin, lecturer po natin, si Ma'am Donna, siya nag-lecture po sa atin. So, yung kanyang tinuro kanina ay tayo daw po ay dapat maging healthy. Gaano kahalaga ang pagiging healthy? Pagkatapos natin magtiwala sa Panginoon, tayo dapat maging healthy. Bakit? Riches, ang kayamanan, pag wala ang magandang kalusugan ay useless. Kahit na ikaw ay may pinag-aralan, pinakamatalino sa buong mundo, kapag ka ikaw ay hindi healthy, kapag ka ikaw ay may sakit, yun po ay, ang sabi daw is useless. So minamahal ko po mga kapatid at mga kaibigan, dapat tayo talaga maging healthy po tayo, maging health conscious po tayo, dahil kahit na tayo maraming pera, maging successful tayo, baka pagpatayo tayo ng magagandang bahay, magkaroon tayo ng maraming sasakyan, pag tayo po ay hindi malusog, wala po yung kabuluhan, wala po yung kwenta. Ito po naramdaman ng tao ito. Naramdaman niya, si Peter Smidley. Ang sabi dito, successful millionaire. Napaka-successful niya, millionaire. Pero nung siya magkasakit, ay ano po, he ended his own life. His life by his own violation. Ang sabi po dito. So ang lalaking ito, kahit na napakayaman, millionaire namatay dahil sa kaniyang sakit o sa kaniyang karamdaman. So, yung kaniyang pagiging successful ang naging dahilan para mawala yung kaniyang buhay. So, minamahal ko po mga kaibigan, mahalaga po, pinakamahalaga sa lahat ay sa pera ay ang ating kalusugan. Kasi kahit marami kang pera, hindi mo maibabalik ang iyong kalusugan. Kaya mahalaga po yan. Yung pagtitiwala sa Panginoon, mahalaga dahil yun ang pupuno ng ating pong kaligayahan. Doon tayo magiging masaya na tayo naglilingkod sa Panginoon. At pangalawa, pag po nating aalisin, tayo po dapat ay healthy. Dahil kahit na tayo po mga kapatid ay maraming pera, pero kung tayo po ay healthy, kahit 100 pesos lang naman ang ating bulsa, masaya tayo. Masaya. Bakit? Wala naman tayo sakit. May mga mayayaman, ang daming sakit, hindi nila ma-enjoy ang kanilang pera. So, yan po ang dalawang bagay na kailangan po natin. So, ang top po natin ay lagak po natin ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon para tayo maging masaya. Pangalawa, para tayo maging masaya, be healthy. Maging healthy po tayo. Maging malusog po dapat ang ating pong pangatawan. Sabi nga dito sa Council on Diet Foods, page 20, money may bring food but not appetite. Medicine but not health. So, acquaintances, mga kaibigan, mga kasamahan, pero hindi kaibigan. So, minamahal ko po mga kaibigan, ito po, sinasabi po dito na marami pong hindi mapibili ang pera. Ang sabi po dito, ang kaligayahan at ang pagtatapat sa ating pong Panginoon ay kailangan natin sa ating buhay.
Actually, especially, yung pagiging masaya. Kailangan po natin yan sa ating pong buhay. Dahil kapag tayo po ay masaya, kapag tayo po ay laging masaya, hindi masyadong stress. Kaya naman, part ng buhay ang stress, pero nalalabanan natin dahil tayo ay masayahin tao, dahil may tiwala tayo sa ating Panginoon, ay ano po, nagiging mas interesado tayo. Mas nagiging interesante ang ating pong buhay habang tayo nabubuhay sa mundo ito. Kaya, aside po dito, we must love life. Mahalin po natin ang ating pong buhay sa pamagitan ng pag-iingat natin sa ating pong kalusugan. So bukas po ng gabi, ang ating pong pag-aaralan, sa uling pag-aaral po natin, paano tayo nilalang ng Diyos? O paano nilalang ng Diyos ang ating sanlibutan? Sa pamagitan ba talaga ng, paano nagkaroon ng sanlibutan? Sa pamagitan ba ng paglalang ng Diyos? O sa sinasabi po ng science na evolusyon, na basta na lamang lumitaw ang mga bagay sa mundo at unti-unti nagkaroon ng mga hayop at nagkaroon po ng tao. Alin ang dapat nating paniwalaan? So bukas po, minamahal po na yung mga kaibigan. Sana ay may paliwanag natin ito sa ating kapitbahay. Ng pag-aaral sa lugar po na ito ay mahalaga rin natin mapakinggan. Sa pananampalataya naman, hindi namin kayo pinipili. Hindi namin pinipilit ang sinuman. Ang Diyos hindi po namimilit sa atin. Kahit ang Diyos hindi tayo pinipilit. Pero mahalaga na tayo po mga kaibigan ay makapakinig kung ano ang mensahe at mga aral na dala-dala ng Seventh-day Adventist sa lugar na ito. Baka ito po ay napakahalaga at kailangan natin, pero mamiss po natin ang opportunity. So bukas, sa mga kaibigan po namin natin, muli po namin kayong inaanyayahan na kahit na tayo ay muling magkasama-sama sa lugar na ito at ang kung maaari ay bitbit din po ang ating po mga kaibigan. So hanggang dito na lamang at pagpalain po tayo ng ating po Panginoon. Magandang gabi.